Taon-taon halos 70 milyong bagong kotse ang ginagawa ng mundo. At para sa maraming tao, ang kotse ay hindi lang sasakyan. Ito ay pangarap, simbolo ng tagumpay, simbolo ng pag-angat sa buhay, simbolo ng kalayaan. Kapag may kotse ka, parang sinasabi ng mundo, boss, may narating ka na. Pero tulad ng lahat ng bagay sa mundong ito, may katapusan ang buhay ng bawat makina. Ang kotse na minsang kumikislap sa showroom, darating din ang araw na magiging kalawangin na bakal. At dito nagsisimula ang isa sa pinakamalaking problema sa kapaligiran. Ang modernong kotse ay isa sa pinakakomplikadong produkto na ginawa ng tao. Ang isang sasakyan ay binubuo ng halos 30,000 individual parts, dose-dose ng iba't ibang metals. Isipin mo kung gaano kalaki ang resources na kinakain ng industriya na ito. Pero kapag namatay na ang kotse, bigla itong nagiging problema. Hindi ito simpleng scrap metal. Sa loob ng isang lumang kotse, may used engine oil, brake fluid, coolant, battery acid. Ang electronics naman, may heavy metals tulad ng lead at cadmium. Kung basta mo na lang ito itatapon, pwede nitong lasunin ang lupa at tubig sa paligid. Isang patak lang ng used oil, kayang kontaminahin ang libu-libong litro ng groundwater. Sa Europe, may batas na tinatawag na End-of-Life Vehicle Directive. Layunin nito na gawing circular economy ang car industry. Sa ideal na sistema, lumang kotse to recycled materials, tapos gagawing bagong kotse. Pero sa totoong buhay, napakamahal gawin nito, magastos. Para ma-recycle ang isang kotse ng maayos, kailangan ng massive shedding facilities, metal separation plants, chemical treatment facilities, at ang infrastructure na ito ay nagkakahalaga ng bilyong euro. Dagdag pa ang labor cost sa Europe na napakataas. Sa madaling salita, para sa mga kumpanya, hindi ito profitable. Kaya naghanap sila ng mas murang paraan at doon nagsisimula ang isang global trade na hindi ganong napag-uusapan. Kapag ang kotse sa Europe ay naging masyadong luma, hindi ito agad winawasak. Sa halip, binebenta ito sa international market, nilalagay sa container ships at ipinapadala sa ibang bansa. Taon-taon, milyong-milyong used cars ang ini-export mula Europe, United States, Japan at ang pinakamalaking destinasyon, Africa. Sa Africa, halos 60% ng lahat ng kotse ay second-hand vehicles. Para sa maraming pamilya doon, ang bagong kotse ay imposibleng bilhin. Ang second-hand cars mula Europe ay maaaring pinakamura at pina-accessible na opsyon. Kaya para sa mga importer, malaking negosyo ito. Pero may malaking problema. Karamihan sa mga kotse na ito ay sobrang luma na at ang emission nila ay napakataas. Puro bagsak. Sa mga lungsod tulad ng London, Paris at Amsterdam, nagiging mas maigpit ang environmental regulations. Halimbawa sa London, may pulisiya na tinatawag na ultra-low emission zone. Kung ang kotse mo ay masyadong luma, masyadong mausok, kailangan mo magbayad ng 12 euro bawat araw para makapasok sa lungsod. Dahil dito, libu-libong lumang kotse ang tinanggal sa kalsada. Kaya ang resulta, bumaba ang pollution, mas malinis ang hangin. Pero may isang tanong na bihirang itanong. Saan napunta ang mga kotse na tinanggal sa London? Ang sagot ay simple. Hindi sila nawala, inilipat lang sila. Marami sa mga kotse na ito ay ipinadala sa Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania. Doon sila patuloy na ginagamit at dahil sa mas mababang fuel quality, mas sira-sirang kalsada, kakulangan sa maintenance, ang emissions ng mga kotse na ito
ay mas tumataas pa. Ayon sa isang pag-aaral noong 2024, ang mga exported used cars mula UK ay naglalabas ng 13% hanggang 53% mas maraming emisyon per mile kaysa kung sila ay winasak sa UK. Ito ang tinatawag na offshoring emissions. Hindi mo binabawasan ang pollution, inililipat mo lang ito sa ibang bansa. Sa lungsod ng Kumasi sa Ghana, may isang lugar na kilala bilang Swami Magazine. Ito ay isang napakalaking informal industrial zone, may lawak na 32 square kilometers at may higit sa 200,000 mechanics. Dito dinadala ang mga lumang kotse mula sa Europe at dito sila binubuhay muli. Ang mga mekaniko dito ay para mga surgeon ng makina. Kinakalas nila ang bawat bahagi ng sasakyan. Pinaghalo-halo ang parts mula sa iba't ibang brand. Para sa maraming tao sa lugar na ito, ang lumang kotse ay kabuhayan. Pero may kapalit ito. Maraming manggagawa ang nagkakaroon ng asthma, skin disease at lung cancer. Ang lupa ay kontaminado ng oil, lead, toxic chemicals at ang hangin ay puno ng usok mula sa nasusunog na wires. Noong unang panahon, ang kolonyalismo ay tungkol sa pagkuha ng yaman ng kolonya. Kinukuha ng Europe ang ginto, goma, langis, mineral mula sa Africa. Ngayon parang baliktad ang daloy, pero ang prinsipyo ay pareho pa rin. Ngayon, ang ipinapadala pabalik sa Africa ay basura, environmental problems, toxic waste. Ito ang tinatawag ng ilang eksperto na environmental colonialism. Ang mayayamang bansa nililinis ang kanilang kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatapon ng problema sa ibang kontinente. Pero may isang bagay na hindi kayang itago ng kahit anong border. Ang hangin ng mundo ay iisa lang. Ang usok mula sa Lagos, ang carbon mula sa Ghana, sa huli, parehong planeta ang pinapainit. Sa huli mga bossing, ang tanong ay hindi lang tungkol sa kotse. Ang tanong ay tungkol sa responsibilidad. Kung ang isang bansa ay nililinis ang sarili nitong lungsod sa pamamagitan ng pagtatapon ng problema sa iba, totoo bang naliligtas ang planeta o nagiging mas magaling lang tayong itago ang problema? Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento, like, share at subscribe sa Tito Jones TV. Shout out Jefferson Galiza, Cheddar Low Beltran from Quezon City, Banaters Jeffrel Mendoza, Laugh Trip TV, Don Cerilla from Bacoor, Cavite, Jomeli from Tanay Rizal, Jane Alba ng Davao del Norte, Edwin Managat from Mandaluyong City, Christopher Sabuga from Bukidnon, Chef Cha from Malta, Angel Bertubio from Dumaguete City, Ramsey from Abra, Ogie Tech at Fatima ng Sariaya, Quezon Province, Bong Lorente, Matalog Family ng Sabang Cabong, Buena Vista, Quezon. At congratulations kay Kevin Troy Kaagay sa Holy Cross Davao dahil pasok ka sa with honor. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.